Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Pag-usapan po natin ngayon yung tungkol doon sa arestuhan ng mga opisyal. Ang pangako kasi sa atin ay December 15, on or before December 15, may arestuhan na mangyayari against senators, congressmen, and public officials, particularly sa DPWH. Pagbubuklo rin natin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mainit na isyong ito, tungkol sa pag-aresto sa mga senador at congressman. Bakit tila hindi nangyari yung sinasabing mass arrest noong nakaraang December 15? Kasi ngayon December 17 na po at bukas ilang minuto na lamang. At December 18 na po ang ating petsa. So, delayed na tayo ng 16, 17, 3 araw. So, tingnan natin sino-sino ba yung mga sangkot dito na dapat na aresto. Alam nyo po kasi, kaya ganito nagtatanong ang tao at walang inaaresto. Kasi nangako po si ating Ombudsman Boying Remulla noong mga nakaraang linggo. Nagpahayag siya na may possibility na magkaroon ng mga arestuhan bandang kalagitnaan ng Disyembre at natukoy ngayon December 15 on or before December 15 ng taong ito na merong aarestuhin. Ang pinagugatan nito yung investigasyon sa flood control, nagkaroon ng flood control mess. Anomalyang may kaugnayan sa bilyong-bilyong pondong pera para sa mga proyektong may kaugnayan sa pagbaha, na hindi naman na talagang ginastos ng mga politiko na to, At kung lumalabas, ang mga aligasyon ngayon ay napunta sa bulsa ng ilang public officials at mga politiko. Ngayon tingnan po natin, to be fair, bakit po nagkaroon ng delay doon sa legal na proseso? Alam niyo po, sa ilalim ng ating batas, hindi po sapat yung utos ni Ombudsman Boying Remulla. Nasabi, 15 dapat nyo i-arestuhin. Hindi po sapat yun. Kailangan sundin ang tamang daloy ng katarungan o yung tinatawag nating due process. Magkakaroon kasi dapat yan ng case build-up. Sinisiguro dapat ng ombudsman na ang mga ebidensya gaya ng bank records, yung mga kontrata, yung paper trail yan, ay hindi haka-haka, Hindi hula-hula lang. May respeto din kasi ang gobyerno sa Senado at sa Kongreso. At mahirap na kung basta-basta tayo aaresto pagkatapos sa kuryente pala. Mahina pala yung ebidensya. Halimbawa, hindi basta-basta pwedeng pasukin ng Senado. Siyempre, kahit papano may koordinasyon dapat, bilang respeto sa Senate President. Di ba? So, although pwedeng arestuhin niya anytime, pero may koordinasyon niya, may usapan na ginagawa dyan para smooth yung pag-aresto. Baka mamaya magkagulo di ba? Yan ang iniiwasan ng ating pamahalaan. At katulad ng sa ICC kay Bato, marami nagsasabi, andiyan dyan na yung warrant ni Bato, pero bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas? Siyempre may coordination yan. At pangalawa, nagtatago na si Bato. Kaya na-delay na din. Okay. Dito tungkol dito sa in-announce ni Boying Remulla, ni Ombudsman na Boying Remulla, na sabi niya may warrant of arrest na na kay Saldico kaya nga lamang si Saldico paano nga arestuhin to ando dun sa Europa, ang hinala natin nasa Portugal, so fugitive from justice yan. Si Harry Roque ganun din, nasa Austria. At pinaghahanap na din ng Interpol ang mga yan, At yung kaso naman kay Senator Bong Revilla, Speaker Romualdez, wala pang warrant yung mga yan at pinag-aaralan pa ding mabuti.
At kasalukuyan yata nasa preliminary investigation pa lang yung kanilang mga kaso, di ba? So, hindi basta-basta, baka may kinukuha pang mas matitibay na ebidensya, kaya sa kasalukuyan ay nakabinbin pa din ang kanilang mga warrant of arrest dahil sa legal review na kinokonduct ng ombudsman, no, para bago maipasa sa sandigan, at ang Sandigan Bayan naman ay makapaglabas ng arrest warrant. So kasi ang procedure niya pagkatapos ng ombudsman, pag natapos ng ombudsman ang kanilang investigasyon at napatunayan na may probable cause, ang kaso ay iaakyat na sa Sandigan Bayan. Yung Sandigan Bayan ay yan ang isang espesyal na korte na humahawak lamang ng mga kasong korupsyon at plunder ng mga opisyal ng gobyerno upang masiguro ang patas na paglilitis. Okay? So, dapat intindihin din natin yung mga humahawak ng kaso. Sa amin nga mga abogado, pag umawa kami ng kaso sa trial court, minsan taon nang inaabot niyan eh. Dito pa kaya, buwan pa lang ang umaandar, di ba? Alam niyo po kasi ang hustisya ay hindi po parang karera ng kabayo yan. Kundi, ano yan eh, yung pagkakaantala ng mga arestuhan dyan. At dahil lumampas sa petsang Disyembre 15, ay hindi po dapat natin tingnan yan bilang senyales ng kahinaan o pag-atras ng gobyerno. Hindi kahinaan ng ombudsman yan or ng sino mga public officials na involved dyan sa investigation. Sa halip, ito ay isang paalala na ang tunay na hustisya ay hindi po minamadali para lamang sa palabas o political optics. Di ba? Dapat itanim natin sa ating isipan na dapat matatag, matibay ang ebidensya, hindi lang salita ng salita. Ang isang maling aresto dahil sa kakulangan ng ebidensya ay mas mapanganib po yan. Kapag ang isang opisyal ay nakulong tapos nakalaya dahil sa teknikalidad, mas lalong mawawala ng tiwala ang taong bayan. Tandaan niyo po yan. Ang paghihintay ng ombudsman ay pagtitiyak na kapag inihain ang warrant, ito ay may ngipin at hindi basta-basta mababali ng korte. Hindi basta ipin. No, baka mamaya postiso. Dapat matibay yung ipin. Walang untouchable sa ilalim ng batas. Dapat ganun ang lumabas. Matibay. Baka mamaya sabihin na inaresto tapos pinakawalan. Di ba? So yung pagsasampa kasi ng kaso ng mga nakaupong senador, yung mga kongresista, yung mga kasong isinampalaban sa kanila ay pagpapatunay ng ating mga institusyon. Gaya ng ombudsman, na Sandigan Bayan, ay gumagana pa rin. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon. Ipinapakita nito na kahit gaano kataas ang iyong posisyon, senador, kongresista, Senate President, House of Representatives, Speaker of the House, hindi mo personal na pitakay yung pondo ng bayan. Pag kinupit mo yan, arestado ka, kulong ka. Di ba? Yung bilyong-bilyong pondo sa flood control na nawala ay hindi lang numero yan. Ito ay mga buhay na nawala. At ari-ari ang nasira. Tuwing may sakuna, tuwing may baha, tuwing may bagyo. Ang delay po sa aresto ay dapat magsilbing hamon sa atin na manatiling mapagmadyan. No? Yung bawat pirma dyan ng mga prosecutors, yung bawat takbang ng mga pulis, ay binabantayan natin. Diba? Kasi sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat
sa kung gaano kabilis na isampa ang kaso, kundi sa kung gaano katibay ang kaso mo at ang naging hatol doon sa isinampa mong reklamo. Yung batas pwedeng mabagal yan minsan. Kapag ito ay gumalaw ng tama, wala itong pinipili at wala itong pinalalampas. Kaya tandaan po natin, yung pagkaantala ng pagkakaaresto ay hindi nangangahulugang kahinaan ng ombudsman. Ito ay nagpapakita lamang na nagiging maingat ang ating ombudsman at sinisiguro na kapag itong mga taong sangkot sa korupsyon, sa pagnanakaw, sa pandarambong sa ating bayan ay makukulong ng walang labasan hanggang magkaroon ng pinal na hatol laban sa kanilang lahat. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Buano. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.